Alright. Magandang umaga po sa ating lahat. And of course, I'd like to acknowledge the presence of our very own Department Secretary Fortunato F. De La Peña, sir. Magandang umaga at magandang umaga po sa lahat ng media na naka-join po sa atin today. At saka syempre yung ating mga kasamahan sa pag-asa, especially yung mga Astro Boys natin. Ano po? Alright. So, without much ado, we'll now start with this virtual pressure on great conjunction of Saturn and Jupiter. May I call on Dr. Esperanza Kayanan for her welcome remarks. Boss Esty. Good morning. Magandang umaga. Maraming salamat, Venus. At this is one big opportunity na ngayon lang natin masasaksihan. So, siguro very timely. This is very timely kasi kapaskuhan ngayon at ang ating topic ngayon or our press release will be about this is about yung tala ng Belen. So this is kasi minsan lang ito nangyayari. So this is a big event na hindi natin madalas nasasaksihan. Ito yung great conjunction of Jupiter and Saturn. At ito ay may kinalaman sa kapaskuhan. So, maraming salamat po sa lahat po ng dumalong ngayong araw na ito. At in a very short notice ay ipaparating natin kung ano ba nga itong great conjunction of Jupiter and Saturn na mangyayari mamayang gabi. So, siguro kailangan nating pagbigyan yung ating mga astronomers mamaya kung paano natin malalaman itong tungkol sa tinatawag nating Star of Bethlehem o tala ng Bethlehem, kung saan ito daw yung ayon sa mga kwento at sa mga balita, ito yung kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng Star of Bethlehem. So, without much ado, teka muna, magpapasalamat pala ako kay Secretary at kay Secretary Fortunato de la Peña para samahan tayo ngayong araw na to at gayon din si Yusek Rene Solidum, ang ating Undersecretary para sa event na ito. So sana po ay maunawaan natin at tingnan natin kung ano yung mga pangyayari mamayang gabi. Maraming salamat po at Merry Christmas sa ating lahat. And good morning. Thank you very much, Venus. Okay, thank you. All right. Thank you very much, Dr. Esperanza Kayanan, our OIC, Deputy Administrator for Research and Development, para po sa inyong welcome remarks. All right. So, as mentioned by Dr. Kayanan, Dr. Renato Siludom, our Undersecretary, is already online. So, bago ko po tawagan po si Secretary, let's hear from Dr. Siludom. Renato Solidum, sir. Magandang umaga, Venus. Merry Christmas and a prosperous 2021 to all of you. The event today, the conjunction of Jupiter and Saturn, is not a very common occurrence. In fact, many people say that this 2020 great conjunction of Jupiter and Saturn will be the closest since 1623. And the closest observable since 1226. At nire-relate nga, sabi nga ni Dr. Kayanan, sa tala ng Bethlehem. Ito naman po ay isang event na kakaiba sa madalas na tinatalakay sa isang press conference ng Pag-asa. Siguro naman sa mga nakarang mga buwan and even the other day, puro bagyo at sama ng panahon ang ating pinag-uusapan. Siguro today we appreciate the beauty of nature, especially the heavenly bodies that we will be able to observe. So marami pong salamat sa inyong pagdalo, and our astronomers will be able to explain to you better what this is really meant, no? For us, ito po ay isang scientific na event din
At maganda po na malaman ng ating mga kababayan kung ano ba ang mga ito. Kasi marami pong aspeto ang siyensya at isa ito sa mahalagang kailangang malaman ng mga tao. I'm very glad that Pag-asa has this event. Actually asked them about what is the celebration for this great conjunction. And thank you for this press conference, and even with the short notice, many are attending. Thank you. All right. Thank you very much, Yusuf Solidum, for that message. So at this point, I now call on our beloved Secretary of the Department of Science and Technology, Professor Fortunato de la Peña, sir. Wala pa. Okay. Secretary, sir. All right. All right. All right. So let's call in the secretary later on. But at this point, we now proceed sa presentation po ng ano ba ang mangyayari at ano ba itong ating masisilayan na every 800 years lang ata, no? As mentioned earlier. So Mr. Mario Raimundo, the Chief of the Astronomical Observatory and Time Service of Pag-asa, weather specialist, to present about the conjunction of Saturn and Jupiter. Mario, please. No audio. Walang audio.
John. Hello? Venus? Yes, go ahead. Go ahead, Mar. From the top. In the beginning. All right, yes. Thank you. Thank you. Okay. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mula po dito sa Pag-asa, ibinabati po namin ang aming Secretary ng DOST, si Secretary Fortunato de la Peña. Kasama na po dyan ay ang ating USEC na si USEC Solidum at ang ating mga kasama, mga colleagues dito sa Pag-asa, si Dr. Nats at ang Section Chief na si Dr. Dario de la Cruz and si Ma'am SP. Kayanan. Okay. So we will start our presentation. Ito po ay nabigyan po ako ng ng mga pag-present na tinatawag na virtual officer ng conjunction of planets. So ganito po yun ay discuss. Ito nakalagay sa aming astronomical diary. Ito tinatawag natin winter solstice na kung saan ay nag-coincide dito po sa ating conjunction of planets na magaganap ng December 21, 2020. Ito po yung sinasabi na kung saan ang Sun will reach the winter solstice on December 21. This marks the time when the Sun lies at its farthest points of the equator. Okay. About 36 and 34 degrees in the southwestern horizon and will be lying among the background stars of the constellation Sagittarius, the Archer, with magnitude of -2 and 0.6 respectively. To view the atmospheric features of these two planets, satellites and rings will require the modest-sized telescope under the dark and clear sky condition. Ibig po sabihin, kung halimbawa po na-obserban natin mamaya itong tinatawag na conjunction of planets, sa naked eye observation, makita natin ito parang single point of lights. Pero kung halimbawa gagamit po tayo ng modest, let's say mga 80 mm na telescope, ay makikita natin ma-resolve po ito. Ito po pala talaga ay ang dalawang planeta na Jupiter at saka ang Saturn. Ito po ang aming binigay na tinatawag natin na infographics. Kasama po rito, bukod po sa winter solstice, ang great conjunction of planets and Jupiter and Saturn at yung pong sinasabing Geminid meteor showers na nakita at naobserbahan noong December 13 to 14 at ito po na-obserbahan namin, nakabilang po kami ng about mga 57 sapagkat pagdating po ng madaling araw ay medyo na-cloudy na. Ano po ba itong tinatawag nating conjunction? Ang conjunction po by definition is a conjunction of course when the planet appears incredibly close to one another in the sky because they line up with Earth in their respective orbit. Ibig po sabihin, marami po nagsasabi na ito po yung tinatawag na alignment of planets. Sapagkat yung pong dalawa na ito ay para bang naka-align dito sa atin kung titingnan natin dito tayo nakatayo sa mundo, sa Earth. Pero dito po sa astronomy, tinatawag po namin itong alignment na ito, we call it conjunction of planets. At ito po ay nagkakaroon, especially itong planet Jupiter and Saturn, meron pong period dito na mga 20 years ay nauulit. So ito pong conjunction of planets na ito, ng Jupiter at Saturn, ay nakita ito ng tinatawag ng year 2000. So for 20 years ngayon po ay 2020, ay naulit na naman po ito. Pero po itong conjunction of planets na ito ay very rare sapagkat ito po ay masyadong malapit. So yung sinasabing pinaka-rare nito ay yun yung mga date na nabanggit kanina na 1226 saka 1623.
So, susunod naman po nito ay another 20 years. Makikita ito ng 2014, pero medyo malayo po yun. Ang susunod po, ang 2018 na kung saan is similar dito po sa tinatawag natin 2021. 2020. So, ito pong slides na ito, ipinakikita po ang ang Great Conjunction. Medyo malayo pa po siya sapagkat ito po mga pictures na ito ay nakuha po namin ng December 16, 2020 sapagkat hindi po maganda ang condition ng sky dito sa Metro Manila o sa Quezon City. Medyo malayo pa po yung makita ninyo ang Saturn at saka ang Jupiter. So kung halimbawa po mamayang gabi, kung papayagan po tayo, no, magkakaroon ng clear sky condition, makikita natin to na talagang magkadikit ng almost 0.1 of a degree or 6 arc minutes. So mula po sa sinasabi ko kanina, sa mga halimbawa gusto po maka-view ng tinatawag ng conjunction of planet, sa naked eye is a single point of light na makikita po yan sa may bandang western horizon. Pagdating po ng nag-set ng araw, more or less mga 5:32 magsaset ng araw, makikita po natin ang isang maliwanag na tala o isang maliwanag na bituin sa bandang western side o western horizon. Yan na po ang tinatawag nating planetang Jupiter at Saturn na kung saan mga more or less nasa mga 20 degrees from the horizon po yan. Medyo mataas po yan. Lulubog po ito more or less nasa mga 7:45. So ang pinakamaganda pong observation time ay siguro po mga 6 o'clock at saka alas 7. Sapagkat pagdating 7 o'clock ng gabi, more or less nasa 10 degrees na lang po ang kanyang altitude. Medyo mababa na po yun. How often these two planets come as close as that? So sinasabi ko kanina ay meron po every 20 years na ulit po ito. Pero yung pong pinaka-proximity, yung pinakamalapit po, yung po ibang website sinasabi po ay 400 years, which is true, yung po 1623. Pero yung po sinasabing 800 years ago, yun po yung isa rin sa pinakamalapit. Yun po yung tinatawag na conjunction of planets 800 yun ang tinatawag na 1226. Indeed, the last time that these two planets appeared so close was on July 1623 when they were only 5 arc minutes apart. Ito po ay 397 years ago. Takavit, however, for those living in temperature latitudes such as New York, Paris, or Tokyo, where the two planets were not visible because of their proximity to the glare of the sun and low altitude above the horizon. So, ito pong pagkakataon na ito ay maganda po kasi ang 2020 ay parang katulad po ito nung nangyari noong 1623 at noong 1226. Yung pong frequency na kung saan yung marami po kasi sinasabing conjunction, pero yung proximity, yung pong paglalapit ng dalawa, na sinasabing parang almost align silang dalawa, ito po yung mga date na pinakamalapit. Kung titingnan po natin ang December 20, 2021, ay makita natin sa gabi, ibig sabihin sa western horizon. Maulit po yan, yung pong 2040 ay base po sa data namin, medyo malayo po kasi at hindi po namin sinama. Ang 2018 na March 15 is similar, dito sa 2020, yan po yung March 20, March 15. 6 arc minutes din po, 0.1 of a degree. At ang mga susunod po niyan ay ang 2417 and 2477. So balit ang pinakamaganda po dyan ay ang 2874 December 25. Medyo may katagalan po ito. Ito po ang pinakamalapit sa lahat. This is the most rarest sapagkat ito is 2 arc minutes lang po ito. Halos makikita po natin dikit na dikit po ito. Halos isa na po silang dalawa. Ito po ang sky view in Manila sa December 21, weather permitting po. Sana po ay maklear ang sky at wala pong astronomical obstruction. Ibig sabihin wala pong mga puno, wala pong building. Ito po ay by naked eye observation, nakita po natin parang isang single point of light lang. Ito po ang Jupiter at Saturn. Nag-conjunct na po sila. Kapag po ito ginamitan natin ng teleskopyo, ay makita po natin ito, ma-resolve po ito sa dalawa. Ito po ang sky view in Manila on December 24, 2040. As you can see, kanina nabanggit ko, kaya hindi po namin sinama. Although ay conjunction sila, pero makita niyo po, medyo malayo ng konti ang posisyon ng Saturn at saka ng Jupiter. The next slide, ito po yung sinasabi ko na 2080, which is similar to 2020. Ang conjunction of Jupiter and Saturn na makikita ng madaling araw ng 2080, March 15. Ito naman po ang Jupiter and Saturn ng 1623. Ito yung kanina nabagay natin na 397 years ago na kung saan masyadong mababa kasi ang posisyon ng Jupiter at Saturn.
So marami mga lugar dito, sapagkat mababa sa horizon, medyo may glare na obscure na ng brightness ng sun, ay hindi nila nakita itong Jupiter and Saturn. At ang kanilang talaga kinonsider na nakita ay isang tinatawag na 1226. And this one is the 1226 presentation. Ang Jupiter and Saturn na kung saan halos parang isa lang ang single point of light niya o isa lang ang ating nakikita. Ito ang isang malaking tanong ng mga media. Totoo nga ba na ang Christmas stars ay nandahil diyan sa tinatawag nating conjunction of Jupiter and Saturn? Some have suggested this holiday season that these two planets might be a replica of the legendary Star of Bethlehem. Actually, one of the most popular theories for the Christmas star was a series of conjunction between Jupiter and Saturn in 7 BC. For in that year, Jupiter and Saturn met not once but 3 times that year in May, September, and December. But based on the data, ay nagkaroon ng mas malapit na pagtatagpo ang tinatawag nating Saturn and Jupiter noong 6 BC. And that is for the month of December. So ang pinakamalapit ng bago dumating, let's say ng Pasko, ay ang pinaka-candidate siguro ay ang 6 BC, pero ito ay debatable issue. Sapagkat ang mga paniniwala ng Christianity, ito ay isang milagro, ito ay sign. Sa mga theologian naman, ito naman ay isang tinatawag na prophecy. But sa perspective ng mga tinatawag ng astronomy, sa astronomer, kung sakaling talagang i-correlate dito, ang pinaka-candidate talaga dito ay posibleng ang conjunction ng mga planeta. And possible either Jupiter, Venus, or Jupiter and Saturn. Yun po ang pwedeng mangyari, pero medyo may kalaban po yun. Ito po ang tinatawag po na pinakamalapit sa lahat, the most rarest, aside from 2020 and 2080 and 1226 and 1623, ito po ang pinaka-rarest, kaya lang po medyo may katagalan, ito po ay mangyayari ng 2874. Wala na po tayo rito para makita natin ito, ang conjunction of planets sa pinakamalapit sa lahat. Okay. Yan lamang po at maraming salamat at kami po ay naka-open para sa question and answer ng ating mga kasamang media. Thank you. Alright, thank you very much, Mr. Mario Raimondo, ang ating Chief ng Astronomical Observatory and Science Service ng Pag-asa. Okay, so bago po natin S30 ng mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media, let me acknowledge our executive staff joining us today. Of course, Dr. Vicente Malano, sir, Dr. Nandito Dalida, Dr. Nathaniel Servando, Ms. Edna Juanillo, Mr. Alfredo Blas, and Dr. Esperanza Kayana. Okay, so let's now proceed. Kung meron po na tayong mga katanungan tungkol sa presentation kanina ni Mr. Mario, I'll just kindly raise your hand kung meron po. Okay. Ms. Belle Sorara, I think you have questioned earlier. Would you like to Ms. Belle Sorara of DCEC. Hello, Ms. Ben. Alright. Dapat, di pa, ano? Okay, so let's acknowledge first our friends. We have Sandro Ochoa of DCMM, Inquirer Christina Lee, Inquirer Joseph Enano, DWBL, Horizon Changer. We have Shafia Villanueva, Annabelle Ferrara, of course, Rachel Ayo of UNTV, Cathy Cruz of DWBL. All right. So, of course, Ellen Rivera of Manila Bulletin, Edgar Gamboa, Miss Presley Lazaro, Naomi Triboyo, I'm sorry, and Nolan Ariola. All right. I think Belle is now ready for sa kanyang mga katanungan. Belle, please.
ma'am. PM. Yes. Alam po, lalabas naman ako. Ay, question lang. Ma'am, yung yung question po, ma'am. Okay. Yes, yes. Apo, ito po. Apo, Sorry, go ahead. Yung question mo kanina. Nasa station lang ako. Sali. Ito na po. Labas lang ako. Okay, okay. Ito po yung question ko. Una po, kung ano po yung significance ng pangyayari pong nabanggit po ni Sir Mario. Nasaksihan din po yon 8 years ago. And pangalawang question ko po, yung ano po yung maaaring epekto ng Great Conjunction sa mundo at sa buhay po ng mga tao? Okay. Ito po. Alright, thank you. Mark? Ang significance nitong conjunction of planets na ito ay natapat lang kasi, no? Napakaganda na pagkakataon na magkatapat ang tinatawag na winter solstice at saka conjunction of planets at magpapasko. So yung correlation na sinasabi na ito nga ba ang Christmas stars ay natapat kasi na conjunction of planets bago magpasko. So po pwede na i-correlate yun, which is sa amin ay ang aming basis dyan as a scientific explanation, ito ay nangyayari talaga every 20 years. It so happen na natapat lamang sa December ang tinatawag na conjunction of planets na po pwede i-correlate by, sinasabi by history, ay sinasabi nila na ito ang talagang Christmas star. It's up to them. Kasi nga ay sa Christianity, sa belief ng Christianity, ay ito ay milagro, it's a sign. Sa amin, sa point of perspective ng isang astronomer, ito ay normally nangyayari every 20 years. Kaya lang yung rarest niyan, isa ito sa pinaka-rare ang December 2020. So may epekto po ito sa sir, sa kasalukuyang pangyayari ngayon, sir? Kasi December 21 yung binanggit niya po, sir, di ba kanina? Sir, walang kinalaman ito. Yung winter solstice kasi sinasabi, yun naman kasi yung talaga pinaka-maximum point sa tilting ng Earth na kung saan ay nagkakaroon tayo ng pinakamahabang gabi. Now, yung sinasabing alignment, kung saan parang naka-align kasi ang dalawang planeta na yan, Saturn and Jupiter, na sinasabi mo magkakaroon ba ng interaction sa Earth. Wala pong ganoon. Sapagkat kung tutusin po natin, the average distance of the planet Jupiter to Mars, the average distance is about 778 million kilometers. Whereas ang Saturn naman is about 1.4 billion kilometers. So although magkadikit sila sa kalangitan, meron silang differential na distance na more than 1.2 billion kilometers. Would you imagine na ganun kalayo, paano magkakaroon ng epekto sa atin? Kaya iyon, walang kinalaman dito sa mundo whatsoever. Kahit na sinasabing alignment of planet o conjunction of planets sa amin tinatawag, wala pong epekto yun dito sa atin. Ayan. Sir, last na lang po. Kailan po uli mangyayari pong itong ganitong pangyayari? Pakiulit lang po, sir. Actually nga sinasabi ko kanina ay nagkakaroon ng conjunction of planet ng dalawa na ito, ng Jupiter at saka Saturn, every 20 years. Kaya nung last year 2000, nagkaroon siya ng conjunction of planets kaya lang medyo magkalayo siya. And then, nung itong 2020, ito yung rare sapagkat 0.1 of a degree, maulit siya ng 2040 and then ng 2080. So, pinapasko yung 2040 sapagkat medyo malayo kasi ang distansya ng dalawa. Yung 2080 talagang almost similar ang ng 2020 and that mangyayari ng May, if I'm not mistaken, mga May. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po. You're welcome. All right, thank you very much for that question, Bel Sorara on PCC. Right, we have question from Kaisip, of course, of Panahon TV. Pwede ulit makita ang listahan ng conjunction ng Jupiter and Saturn. By the way, we will be sending the PowerPoint presentation as well as the press release later on. Thank you po. Right. So, by the way, I'd like to, correction lang po. Kathy Cruz is from Pinoy Stream and Versatile Radio. And I'd like also to acknowledge the presence of Ms. Donna, right, of Panahon TV. Right. So, ito ba yung tanong yeah, you want
Yeah, you want to address the question? Sige. Itong winter solstice sa conjunction, kung kailan at kung kailan ito mangyayari ulit. It so happens na ngayon lang namin nakita na nagkasabay ang winter solstice sa conjunction. At wala pa kaming data na maaari pang maulit ito na magkasabay ulit yung dalawa. Ang nasa amin lamang data ay yung conjunction lamang ng mga planeta. Pero yung mismong date ng pinag-usapan kasi natin ay mahabang panahon, ay wala pa kami nakikita na nag-conjunct o nag-coincide maliban dito sa time na ito. All right. Thank you. Our next question coming from Zandro, Sona of DCMM. Zandro. Hi, Miss Venus. Hi. Go ahead for your question. Mr. Servando. Opo, good morning po. Itatanong ko lang po, ano po kaya yung probability na makikita natin siya? Kasi tinitignan ko po ngayon, medyo makulimlim. Maulap po yung kalangitan. Bubuti po kaya yung panahon mamaya to see this? Sasagutin ko na, Venus? Yes, go ahead, please. So sa ngayon ay dito sa aming lugar, sa kinalagyan namin dito, medyo cloudy. So ang tingin ko medyo masisiro siguro tayo mamaya dahil nga dun sa hindi maganda ang panahon. So balit buong Pilipinas naman po ating pinag-uusapan. Kung halimbawa pong hindi magtagumpay ang Luzon na makita ang event na ito, posible po ang Visayas at Mindanao baka po sakaling makita nila. At kagaya po nasabi ko sa mga ating mga kababayan sa bandang South, kung halimbawa gusto nilang ma-witness ito, ay lalo sa may bandang dagat sila magpunta. Pagkatapos kunubog ang araw, meron dong maliwanag na tinatawag na parang tala. About mga 28 o 20 degrees ang altitude, yung taas lamang niya dun sa western horizon, ay maaari nilang ma-view ang tinatawag nilang conjunction of planet o yung alignment of planet na ito. Sana nga po ay makita natin, mag-clear mamayang gabi. But in case, let's say, hindi natin makita ngayong gabi, ay pwede rin natin makita abang natin ng kinabukasan, that is on December 22. Kaya lamang po, mamayang gabi po kasi, ay nasa ilalim po kasi ang Jupiter at nasa ibabaw ang Saturn. But by tomorrow, December 22, ma-overtake po ng orbit ng Jupiter and Saturn, magbabaliktad na sila. Ang Jupiter na po ang nasa taas at ang Saturn na nasa baba. Hello? Nawala mute. Nawala. Venus, na-mute ka? All right, okay. Yep. Okay na tayo. So we still have question from Ms. Horizon Chaser. Okay, so Sir Mario, thank you so much po sa napakagandang topic na ito at talagang Horizon na yung ating name. And yun nga po yung pagdating naman po sa ating mga technology ngayon dahil nakikita natin yung pangyayari sa planet conjunction and yung yung tagal nito, gaano, ano pong klaseng technology meron tayo? Doon pa ba yun pa rin or may bago po ngayon? And totoo po ba, sir, na yung this coming 2080 pala ay magkakaroon uli ng close together itong Jupiter and Saturn at yung ito nga po ay kumbaga paano po naintindihan yun ang klaseng technology meron tayo. And kasi po nung during last 1623 conjunction is meron din po pala na nagkaroon ng time na dark tapos delikado daw po ito. Kaya mahalaga po pala talaga yung baka bagong technology para dyan sa itong ating pag-observe sa ating planeta. Sir, pakipaliwanagan po kami nito. Dami mong tanong Hindi ko maintindihan kung ano unahin ko sagutin. Hindi, sa technology, no? Sa technology na lang, dito sa amin sa Pag-asa, meron kami tinatawag na the largest telescope in the Philippines. Kasi pagka ganitong conjunction, ang pinakamaganda talaga rito is astrophotography. Bihira mo kasi makita ang dalawang planeta nito kasi magkahiwalay ito. Pero kung in one shot ay makita mo magkadikit sila, kaya lang pahusayan kasi sa astrophotography at napakapalad namin at may kasama kami mahusay sa ganyan. Sana weather permitting ay makita namin mamaya ito at kukunan namin ng pictures. At yun naman, let's say na makuha namin at willing naman kami na ipamigay sa ating mga kaibigang media ang aming pinaghirapan. Ngayon, yung sinasabi mo na 2080 na mangyayari na the next one which is very similar dito sa 2020,
yun na nga po yun, yung 2080 po mangyayari. Pero ang pinakamaganda yung 2870 po. Conjunction po yan. Pinag-usapan natin. Yung dark, sir, yung mangyayari pa ba? I have no idea. Kasi normally, ang conjunction of planets kasi, para masabi mo conjunction, although nagkakaroon ng conjunction of planets during daytime, pero titingnan lang natin yung nighttime. Ito yung complete dark na sinasabi mo, siyempre gabi. So, tsak madilim. At kapag ka naman, let's say na pagdilim ang pinag-uusapan natin, eclipse naman kasi yun. During that time, wala naman kasing mga eclipse during that time. Sir, ano pong naramdaman natin, sir, pag tuwing po ay nakita nyo ng actual, yung gano'n sa inyong, yung nangyayari po si stars? Ano pong naramdaman natin? Naniniwala rin po kayo na may Diyos? For science. Po? Okay. Sinasabi ko na nga ba, kapatid, no? Nandiyan tayo rin pupunta. Now, as a Catholic, medyo debatable issue kasi ito no? Yung mga Christianity kasi ang pinag-uusapan na it's a miracle or a sign. Meron sinasabi nila na, kaya lang siyempre, paniniwala, the religious belief kasi yon, na hindi talaga actually conjunction of planets ang pinakita na tinatawag Star of Bethlehem, na kung saan ito ay talaga isang anghel na nag-guide sa tatlong paham. Sapagkat nung binalikan namin yung mga data namin, no, yung may mga software kasi mga available ngayon, yung kasing 6 BC lang ang pinakamalapit prior dun sa pinanganak si Jesus Christ. Ngayon, pinag-aralan ko ngayon yung 2 BC at saka yung 1 BC. Na nasan ba mga position mga planets during that time? Nakita ko nung 2 BC, ang tinatawag na conjunction, hindi naman conjunction of planets during that time, but rather conjunction ng Jupiter at saka ng Regulus. Yun ang pinakamalapit noon. Now, nung 1 BC naman, ay pinag-aralan ko ulit yung data, nakita ko nang pagdating ng alas 5 ng umaga, nag-set ako ng time ng 1 BC, December 24, kinabukasan kasi, di ba, Christmas na. Then magbabago na ng taon, halos mag-New Year noon. Nakita ko ang posisyon ng planet Jupiter at saka ng Venus. At ang Venus nakita ko nung during that time ay nasa may bandang eastern horizon. Samantalang Jupiter naman ay nakalagay overhead view. Ibig sabihin, nasa taas mo. So, it's up to them kung paano nila paniniwalaan. Baka during that time, baka planeta ang naging basis ng tatlong paham. You can never tell, no? It's a debatable issue. I don't know which is the right one. Pero sa amin bilang sa astronomy, ay dito talagang pinakamalapit para sa amin. Kung halimbawa talagang pinaniwalaan nila na conjunction of planet is the Star of Bethlehem, this is the closest one. Ito yung pinakamalapit na representation. Pero sir, naniniwala po kayo sa Bible doon sa planet na binabanggit? Kasi I do believe in the Bible. Kasi okay na. Meron kasing dati, napag-usapan natin yan. Hindi lang magbasa ng Bible, pero meron nagsalita sa akin dati na during that time, nung sinasabi ng paniniwala sa mundo ay flat, may nakalagay doon that earth lies into nothing. Ibig sabihin nakasuspend. Nakalagay sa Bible yun. And I do believe in that. Kasi detalyado po sa Bible yung sukat ng universo. Kaya tinatanong ko lang din po yun. Yeah. So, kaya yun, personal. Actually, kahit anong talino ng isang tao, no? Kahit anong talino ng isang tao, ay ito pa rin ang isang tanong. Isa pa rin isang tanong dyan. Okay, thank you. Meron lumikha ng lahat. Kaya meron Diyos. Alright. Okay. Galing. Thank you very much, Mar and Miss Horizon. So our next question ay galing po kay Mr. Melo Acuna. Mel? Yeah, good morning. Good morning po sa mga magagaling natin kasama mula sa Pag-asa. Doon kasi ako nabuhay sa age of Aquarius when the moon and anyway. Just a very curious question. We discovered planets over the years, over the centuries. Hindi ko lang mahina kasi ako sa math. I just want to find out yung calculations na ginawa ninyo to prove that these incidents happened centuries ago. Ano po yung pinaka-basis natin? And when were these planets discovered? That will add color to the discussion. Yun lang po. Salamat.
Thank you. Mar? Yeah. Ang astronomy po kasi, no, ang astronomy is an exact science. Pagka po, let's say na sinabi po by computation na mangyayari ang event na ito, let's say eclipse na lamang, ultimo pinakasegundo, perfecto po yun. So 100 years way plus or minus, lahat po yan ay may mga computation na. Kasi po yung mga yan ay perfect science po yan. So lahat po ng mga nandiyan sa kalangitan, lahat po ng mga movements ng mga yan ay napag-aralan na po yan. Kaya po nag-predict nila kung kailan po mangyayari ang susunod na conjunction, kung kailan po mangyayari ang eclipse. It's an exact science. Alright. Thank you, Mar. Yung po mga discovery ng mga planeta, yung mga when were these planets discovered? Actually, yung ating mga planeta sa solar system, yung pong tinatawag po natin na Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, hindi po mga na-discovered yon. Yun po ay visible na po kasi yon. So yung pong nung magkaroon po ng mga technology tayo, ng mga telescope na ganyan, yan po dyan na nakita yung pong si Uranus, si Neptune, at saka po si Pluto. May mga dates po yon. Good. Ang Pluto po ay si Clyde Tombaugh naka-discovered, si Johannes Kepler, yan po mga discovery ng mga planets na yun. So yung pong kanina pa magit ko, visible po yung mga yon, mga planeta, maliban doon sa yung tatlo lang po na-discovered. Okay. Thank you. Salamat po. Alright, thank you. Thank you very much, Mr. Melo Acuña, sa inyong katanungan. By the way, I'd like to acknowledge also the presence of Engineer Dario de la Cruz, the Chief of the Research Astronomy, Research Science, Science Section, alright? So, napakahaba po kasi siya na. Alright? So, our next question coming from Cathy Cruz. Cathy? Good morning po, everyone. Yung ibang question ko po na pinadala kasi na sagot naman na mula din dun sa tanong ni Bell. Pero another question ko na lang po is, sir, meron po bang possible na effect yung pong conjunction na binabanggit ninyo dito sa ating kalupaan? Halimbawa, movement ng kalupaan po natin or anything? Thank you po. Okay. Nabanggit ko na po yan kanina, no, Venus, no? Wala pong epekto sa atin sapagkat napakalayo po ng ating pinag-uusapan. Malayo po yung posisyon ng planet Jupiter. Sabi nga sa inyo kanina, ang layo po ng sa atin ito, ng the average is 778 million kilometers. Yun po yung layo ng Jupiter. Di hamak pong mas malayo naman yung Saturn. Nasa mga 1.4 billion kilometers. So kahit na po mag-align yung dalawa na yan, hindi po magkakaroon ng epekto. Actually nga po, pinakamalapit dapat may epekto sa atin ay ang buwan. Sapagkat ang buwan po pinakamalapit. Ano po epekto ng buwan sa atin? It's only the tides. Di po ba? Thank you po. Alright, thank you. Next question from Jesset Inano of Philippine Daily Inquirer. Alright. Hello, good morning po. Yes, good morning. Congratulations. Ay, salamat po, Ms. Venus. Quick question lang po kay Sir Mario. Nabanggit po na tonight po masisimulan na ma-observe itong Great Conjunction. Pinakamaganda po ngayong gabi. Pero hanggang kailan po ba pwede po itong makita po sa ating night sky? Salamat po. Hello. Yeah. Actually, hanggang Christmas makikita natin ito. Pero yung pinakamalapit kasi, no? Itong time na ito, yung December 21 at pagkatapos ito yung December 22, magkakaroon lamang ng changes ng parang pagbabaliktad ng posisyon ang dalawa. Pero dahil nga conjunction tayo, kahit na nga kung itong katapusan ng kwan ito, maaari nating makita. Pero yung pinakamagandang observation, kung saan yung talagang yung rarest, no? Yung pinaka-pagdidikit nilang dalawa, itong 21 at saka ang 22. Lalo yung 21, mamayang gabi. So in the next few days, sir, kung hindi na natin siya makikita na talagang magkadikit, ano po yung expect natin na magiging itsura po niya sa night sky? Will it be two separate dots po, two separate bright lights? Yeah. Tama ka. Lalayo na ito ng after ng 21 ay dahan-dahan nang lalayo yung planet Jupiter sa Saturn kasi mas mabilis mag-orbit ang planet Jupiter kasi mas malapit siya sa atin. Yung Saturn kasi malayo.
So, ma-overtake ng Jupiter and Saturn after ng 21. So, papalayo na siya ng bahagya doon sa mapalayo na siya doon sa conjunction nila, sa pagdidikit nilang dalawa. Pero makikita pa rin naman sila, sir, with the naked eye? Kahit Yes, of course. Yes, of course. Kaya lang, ang significance kasi nga nito ay ngayong gabi, no? Mamayang gabi pala, ay nakita natin siya single point ng lights. Pero yung pala dalawa. Na maaari mo lang ma-reveal na dalawa pala sila using a telescope. Pero pag naked eye, isa lamang ang makikita mo. Kaya conjunction sila. Salamat po. Alright, thank you, Gisette, for your question. We have another question from PM Taisip of Panahon TV. Hello. Alright, so I might as well read na lang ng question niya, no? What time po mamaya at kita po ba siya ng naked eye? O parang nasagot na kanina isa. Pero what time na siguro ang dapat sagutin mo, Mark? Kanina nabanggit ko na kung limbawa pong walang ulap, limbawa nagkaroon tayo ng clear sky, no? Ay tumingin po tayo sa western horizon. Paglubog po ng araw mamaya dito sa lugar natin, mga 5:32, makikita na po natin kasi ang tinatawag natin ng mga planeta. Kasi po, the moment na mag-set ang sun, ang una pong na lumiliwanag ng mga makikita natin sa kalangitan ay mga planeta. So, mauna pong magliwanag yan kaysa mga stars. So, 5:32, more or less, pinakamaganda po siguro observation, mga alas 6 ng hapon. So, medyo mababa na lang talaga ang araw noon at medyo may dilim na. So, alas 6 po ng hapon hanggang alas 7. Best time po yon ng observation. Sapagkat pagdating po ng alas 7 ng gabi, more or less nasa 10 degrees po siya sa horizon. So, kasi let's say mga 7:30 na, papalubog na po kasi yon. So, best time of observation ay 6 to 7. Sa western horizon po dapat tayo tumingin. Okay. So, thank you. But I'd like to correct lang po. Our presenter is actually Mr. Mario Raimondo. Mr. Mario Raimondo, siya ho ang chief ng Pag-asa Astronomical Observatory and Time Service Unit ng Pag-asa. Okay, so I'd like also to acknowledge first Mr. Enrico Belga, representing the Secretariat right now in Malacanang pala, the Secretary. Rico, thank you for joining. All right, we have a question. From Mr. Enrico. Go ahead, Rico, for your question. Hi, magandang umaga po sa lahat, Ma'am Venus, Sir Mario, good afternoon, from OSEC. Yes po, gaya po nang nabanggitin niyo, si Secretary po is not available right now. May meeting po sa Malacanang. Most of my questions naman po are answered, like the specific time. And yung na-mention din po ni Sir Mario, tama po ba na ang days na available ay December 21 to 25, but the peak days are 21 and 22. And wala rin pong epekto sa Earth. I guess my question is, how about po dun sa dalawang planets, sir, sa Jupiter and Saturn? Meron po ba siyang effect dun sa interaction na yun? Wala pong epekto sa dalawa. Yung kung pinag-usapan natin, let's say, yung nag-align yung dalawa, may epekto po ba dun sa dalawang planeta na yun? Sa dalawang planeta na yun? Wala po sapagkat napakalayo po nga ng distansya ng dalawa, more or less more than 1.2 billion ang apart. Doon silang dalawa lang, bukod po sa atin. So kung sa interaction ng dalawa, wala po talaga. I see. And tama po na this event happened 600 years ago, so this is historic in our generation. Tama po ba? Yes. Nangyari kasi ito ng around dalawa kasi yun. Yung pinaka-rarest kasi. Although nagkakaroon talaga normally ng conjunction, especially itong dalawa nito every 20 years. Yun po ang period niya. Pero yung pinaka-rarest na yung talagang proximity, kagaya nito 0.1 of a degree na nagdikit. Nangyari yan ng 1226 tsaka ng 1623. So pagkatapos nito, let's say naging cloudy, hindi natin nakita, ay maghintay tayo ng another 40 years. More or less 60 years pala. Dahil 2080, similar yon na kung ano man yung nangyari dito sa atin. Similar na magkaganon din ang dikit nila sa 2080.
Okay. Thank you, sir. Yun lang po. Alright, thank you, Rico. Meron pa po ba ang karagdagan na katanungan? Alright. So, kung wala po, I'd like to take this opportunity to invite our friends from the media. Meron po din tayong year-end assessment and Thanksgiving on the 28th, 6 p.m. Yun, 6 p.m. So, I'd like to thank Pag-asa Management for their support for this annual project. Okay, so by the way, I'd like also to inform everyone that every first week of January, based on RA 15535, correct me, Mar, if I'm wrong, declaring it as National Time Consciousness Week. January, first week of January of every year. National Time Consciousness Week. Okay? So, kung wala na po, kung wala pa pong tanong, may I request kung andyan po sa line, si... dito. Kung nandiyan pa po sa line si Dr. Malano, sir, our administrator, could you say something po? Wala. Okay. So, kung wala na pong katanungan, ayun, ulitin ko lang po, we will be inviting everyone para po sa ating year-end assessment and Thanksgiving for the media on December 28 at 6 p.m. We'll be sending, of course, the link. So this having it virtual. Okay, so first time tayo mag-virtual. And okay, so let's hear now from Dr. Nathaniel Servando, the Chief of the Research Development and Training Division, na kung saan nakapaloob dito yung ating astronomy group. Doc Nat, please. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Bago po i-close natin ang forum na ito, on behalf of the staff and the administration of Pag-asa who organized this meeting, I would like to take this opportunity to thank all those here who have shown their participation and interest in the spectacular occurrence of the conjunction of the planets Saturn and Jupiter na matunghayan natin mamayang gabi, assuming walang kalupaan, no, ang ating kalangitan. As explained, mamaya matunghayan natin ang dalawang malaking stars sa bandang kanluran just after sunset. These are actually Jupiter and Saturn na magkalapit. Ito ay di pangkaraniwang pagkataon dahil po ito ay nangyari today, 21st of December, nagkataon na winter solstice. In a meteorological point of view, ang winter solstice, ito ang hudyat na mag-umpisa na ang winter season sa Northern Hemisphere at summer sa Southern Hemisphere. At ilang araw na lang ay Christmas din rin. Bagamat ang conjunction ng Jupiter at Saturn, nasabi ng ating resource person, si Mr. Mario Raimundo, ay nangyayari every 20 years. Kaya lang kadalasan ito ay nangyari during the day, kagaya po yung nakaraang junction 20 years ago in May 31, year 2000. Dahil po ito ay nangyari during the day, hindi natin po ito nakita. And the last conjunction ng dalawang planets, Jupiter and Saturn, na magkalapit ay ito nga, approximately 800 years ago. At ang kasunod ay 60 years from now. And likely baka wala na po tayo dito sa mundo. This forum is called upon to explain from the scientific or astronomical point of view
this particular event para maiwasan ang maling interpretasyon or speculation about the phenomenon. Let's appreciate this opportunity to witness this extraordinary phenomenon. Let's make use of all our time to do something special, particularly during the holiday season. May it be through sharing our love for our family and friends on this remarkable and significant day. I hope that this will astound us and give us a sense of hope rather than fear. Lastly, we wish everyone a happy and safe holiday season to everyone. Have a nice day sa ating lahat. All right, thank you very much, Doc Nat. Well said. By the way, I'd like to acknowledge also the presence of special mention ko siyempre yung mga kasamaan sa Astro, Engineer Dario de la Cruz, I've seen Mr. Jose Mendoza, of course Nico Mendoza, and of course I'd like also to acknowledge yung participation ng mga taga-field natin. Nakita ko po sila sa group chat, ang ating mga field personnel who joined us in this event. By the way, I'd like also to inform you again na yung presentation po at saka yung press release will be sent later on, no, after this meeting. With that, I'd like to thank everyone for your time participating in this press briefing, no? So with that, maraming salamat po. See you on the 28th. Bye-bye. A picture. 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 Sorry, nag-antay si Patty at saka si